Mapatawad, nagpayag na gayam nga luklukuin na yun. Amo, magpay. Amo nga parang di sarap. Mahiya ka naman sa mga ginagawa mo, may ginawa ba ako hindi maganda sa'yo? Iwak, manipo dito nagkadwata, tapos lulog ka na gayam. Salik na pinagbiagato. Kauma, tigas ito nga pinagbiag. Sorry na. Ikaw papatan sa amat tayo. Mariusip. Kaya nga ako nandito para magpaliwanag sa'yo. Kasi naguguluhan na rin ako. Hindi ba natin kayang ayusin ito? Hindi naman nagigganan. Ayusin mo muna yung sarili mo. Anapay titak-tagder mo ta. Agawit ka. Baka dapat may baka kanyang mga bali. Anapay natin mo muling lingamit ta. Agawit ka na. Anakain mo tulog ka pa ay. Pakpakawan. Nagapatawa talaga. Saan ka na pupunta? Hala, punong balik ko silap na. Boy, tapi kasi itsura naman tayo. Baka si kati pagbuntong magtungit ko. Baka si kapay tikalit yung pagbuntong. Nagsusuwit ng mga ito yun, nagdamag na tao. Rekas niyan. Network Center. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Makapigil hininga ang pag-aresto sa isang dating pulis na nakipagbarilan pa sa mga dati niyang Granada ang suspect. Ang tugon niya sa mga paratang John Consulta. Nabalot ng tensyon ang bahaging ito ng Caloocan City itong Lunes. Nang makipagpalitan ng putok ang isang dating pulis laban sa mga tauhan ng Cavite. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na nagmamatay saan ang iba niyang baril at bala. Doon na siya na-corner. Nung natapos yung putukan is na-corner na itong suspect natin. Doon po siya sumurrender. Meron tayong na-recover na isang Ingram, M16 na firearm, saka isang granada. RPO at siya po ay na-dismiss noong 2019. Ang lalaki, tinugis ng Cavite Police dahil suspect siya sa naunang pamamaril sa Tahansa, Cavite noong isang linggo. Sa CCTV ng pangyayari, binaril ang suspect ang kalitang manong biktima at kanyang asawa habang papasok ng garahe ang kanilang sasakyan. Isa ang patay at isa ang sugatan. Naging susi daw ang mga CCTV na kanilang ginamit sa backtracking para matunton ng suspect sa Caloocan. Cavite area. Nakita natin mga residente ng Caloocan. Itinanggi naman ang suspect na sangkot siya sa pamamaril. Saan ka ng February 14? Ha? Uy! Saan ka ng February 14? Bumiyaya. Kahapon nga, kanina pong finala ng kaso itong suspect. Ang final po nila is murder and yung Caloocan na police po ay mag-file ng violation of Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatulong 24 oras. Dumulog sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para pigilan ng impeachment trial laban sa kanya at ideklarang walang bisa ang reklamong impeachment ng Kamara. Base sa petisyon, kabilang sa tumatayo niyang abogado, maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katwiran niya, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema, ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang sa loob ng isang taon.
Nitong February 5, na-impeach ang Vice Presidente. Gate ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang 1-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero, sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Desyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganing linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na layon umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno, order or writ of preliminary injunction. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga maestrado ang petisyon ng bise, pati na isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang mga petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na unbanked session. Para sa GMA Integrated News, sa Nima na Fra, nakatutok 24 oras. Nanindigan naman ang ilang tatayong impeachment prosecutor na hindi pakikialaman ng Korte Suprema ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Vice President Sara Duterte nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Kinontra rin ni Congresswoman Jervy Luistro ang katuwiran ng mga naglabag umano sa rules ang verification ng impeachment complaint. Yun pong verification, it is legal because we followed the rules of the 19th Congress of the Philippines word for word. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi na pag-aralan. Impeachment complaints were filed back in 2024, no last individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. At sagot niya sa argumentong hindi inabisuhan ng bise tungkol summons will be issued. She will be asked to file her answer and trial. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaban ng Korte Suprema. Wala pang tugon sina House Speaker Martin Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco na kabilang sa mga respondent sa petisyon ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok 24 oras. Nagsimula na ang pagbigay ng buffer stock ng National Food Authority. Mataas pa sa umaapaw ang supply ng bigas sa NFA warehouse na ito sa Valenzuela. 25% broken o maski na buffer stock ng NFA at pinayagan ng ibenta sa publiko sa ilalim ng Food Security Emergency. Kanina, nagsimula na ang pag-release ng NFA rice sa ilang local government units. Sa San Juan, sa City Hall kami magtitinda. At kung initially makapag-pick up kami ng 1,000 sacks halimbawa, that means by Monday, magsisimula na kami magbenta ng 1,000 sako ng bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nagsabing bibili sila ng bigas. Itong NFA rice po is more of an appeal from us also na kumuha na yung mga LGU kasi bawat sako na lumalabas ay makakatulong sa pagbili ng NFA sa mga magsasaka po natin, lalo na ngayon na harvest season na. So sana mas mapabili pa tayo ng marami sa mga magsasaka. Ang warehouse na ito ng NFA dito sa Valenzuela may lamang 80,000 bags na bigas. Sa ibang bahagi ng bansa, mas marami pa ang laman na bigas ng kanilang mga warehouse. Kaya naman layo ng Department of Agriculture na agad ma-release ang mga bigas na ito para may mapaglagyan ang mga bagong ani. We need to really unload our stocks as fast as possible. So kung ano hingi ng LGU, sino mauna, then we will stop at 150,000 tons. But then, malamang the most likelihood na mangyayari kung mabawasan na laman ng warehouses, ay namimili na kami ng palay ngayon . So malamang itutuloy natin yan hanggang maubos yung almost 300,000 tons.
Babala naman ng DA, hindi maaaring ibenta ang NFA rice ng mas mataas sa 35 pesos kada kilo. Delikado yan dahil baka naman ibenta nila na mas mataas. So that is kasama na yan sa ng LGUs na i-monitor na siguro depende na sa LGU kung paano nila i-control yan. But ideally maybe 1 sack per person. Kung kukunin mo yan at bibenta mo ng 40 or 38, yung tingin ko mali na yun, di ba? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Humiling 5 piso na dagdag sa minimum na pamasahe at 2 pisong dagdag sa kada kilometro. Hiling yan ng 3 grupo ng mga jeepney sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Habang wala pang desisyon, makaana na pwede munang ang piso hanggang 2 pisong provisional o pansamantalang dagdag pasahe habang hindi nagmumura ang diesel. Kung saan kami magbababa uli para sa mga mananakay natin. May hiwalay ring petisyon ng FEDJDA para sa pansamantalang dagdag singil pero inatras na kanina. Nararamdaman pa naman namin, kaya lang, inuuna natin yung kapakanan ng mamamayan. Hindi lang natin kung talagang tumaas pa ng mataas ang diesel, siguro magpapel din kami ng petisyon. Reaksyon ng mga commuter sa mga petisyong dagdag pasahe. Huwag naman. Hindi na tumataas yung sweldo. Piso. Hindi na huwag. Maano sa bulsa. Tapos ang hirap pa ng umanap ng trabaho ngayon. Kayo ma'am, kaya mo pa yung 5? Of course. Okay lang. Kaysa naman mag-taxi ako. Ayon sa LTFRB, posibleng sa Abril nila desisyonan kung it's my life, now on ever. Ayan po. Thank you. Ay, bago akong relo.
Yeah, you give me 5 di ka lang. Ayaw mo ba? Iyam, mayit. Ano? Agumbarata no, agpapakit kalatan. Ba, iba kahit mo siya ka-brown. Lukdit kang babae. Makita lang ni Manong mo, ipulong ka. Malis ka man natatisan mo anak ko. Mangmamalas ka. Awan ti maubrak no, hasta. Ay, naku ba pa namin tata, no, mabram. Tumal na ka manitaso na iya. Jo, masin si dato ya. Bunga ti kapasanglay. Kapasanglay, kasapanglay. Kasapanglay. Galigtad mo. Ano? Kasi ano ka na? Apa di Vietnam si Day ba? Apa di Vietnam sa Raw? Kawarin na ta siguro? Diba? Ano mga ta? Ano, nalasong ka ba? Bertik ka man di rabi na. Oh, hindi nga na-gawin na rin. Hindi ka tagdadrive mo na. Itinag na mo eh. Malulok pa yun. Isa pa mo ilang sigaw drive ko, puro karotomba. Hindi na mo makadanon, di ba palanta. Tapos bibiyaan na lang, di nagpaibangan. Ikayak ko naman, di ba bayang ka. Isa sa dutak, ng trabaho tagtan siya. Kapag nagawin na nga matulog. Yun, matulog yun eh. Naging mas matulog dito lang po mo nagbasay. Gusto sa bana na dim si Aja yun. Siripan nakpay. Nakita na tuloy na po daw ko na upo. Kubakta niya ang Aja ya. Nakitagmulan ng Diyo. Puro tong-tong man tararami din. Kawan mo brata na wasto. Ano? Nih, limit ata nih. Hop! Yung duminding na. Hindi ka nih. Isang bubur ko. Bahay naman kawan to yan. Kik ka mga dikit. Nakapikpikit yan. Awan. Sapsapal ka na ti caretaker mo tayo. Sakot. Napintas mo ka ti caretaker mo to. Hay, han magaling. Sakti caretaker tayo, ta sakti ka na nakadwa. Agawan na po ni trabaho. Caretaker? Ato na rupa? Pwede mapagkatiwalaan. Kaprok ng si Reo. Kaya ang tiraitok ng mo. Siguro tarabi tabate katang nibibignan na. Dati ko alam. Siting na. Siguro, lubang misong ka, mangsa na yan. Sigurado ang mangsa, nagtakal tangiwa na. Bak, doon kang nagbinisang. Kis di sabang nagsangir ka, aglindin naman diya ako titiktikin diya arap. Okay pa yung mo ta. Ako din niyo. Adi kamat lang na. Pada kayo lang ni Dimsy. Siniripan nakpagtay, tumaktakyak. Nakita na tuloy ay puda ko naubot. Napuda ko ano. Nag-isip mo tatakirit mo. Abay, makita mo ba? Kawan na. Ay, madimot ka bulgaran na ba? Kapag kasanong lang ka na si Ripa ni Dimsay. Baka dila-dila din na laki pagtaktak yung naman. Diyan ang eskwelahan tumakke. Mayat ba natin siya na pinagtakya ka? Baka kami nakalukat ay rido na ICR. So nga nasiripan na ka. Ang sud. Nakasaramat ah. Diyan tao, pinagsiripan na. Madimot lang pinagkita natin ah. Rapas mo't lang. Yan. Pati siya pag diskitaan na pay. Ipulong ko kumakay manong ko kit. Pagkadwa damit gayam. Tapos diya,
Kaya napay nga government to, igamit kan Damdama, tuyak pa lang. Nagmatagtambay ito yan, nagpas ko. Kaya magtambay tayo. Sumurta kanya, dati marami ko kanya. Kan? Ay, sumurta. Aggabyong nga, kada ni Sir Bem nga rito. Tinga banda na eh. Lalay nga ma. Kumano ka man ta, baka si Kati magabyan ko. Sige, gabyong kan. Bukis di saba, magliliday kamit nga, ubra. Makapakapsot ka, magit kita, nadagsin sa ngamin, tamasang-sang nga alam, oh. Nang kanya? Gusto ya? Aday. Tagayam. Hindi ko abukan ba, Ano mga paglulokon, si kagabyong ito. Di ka man. Uy, taak, siya kapitan. Di ka, tayo ko doon yung masakit na. Bukis saba, kalatalaan niyo man yurin. Madimdim na ni Bakal. Siya lang nga tao. Sakto ati man yun. Ayun gamit train. Ayun na ni Manong mo. Di ka man, madiman din na ni Bakal. Manok ta. Kaya, nakalawlawa ati pagkuhan tayo, apos ko. Di ka ni. Ay, apo kanya lang yung bakit ko na. Hey, magkabura na sa akin. Umalis na ito. Anata? Manyor. Atay, tayo ko na nga organic fertilizer. Di mamaw. Di mamaw, gagkan. Di ba? Taktik mo nga ito. At itimay nilop sa dagana. Good fertilizer. Tabano ka adi umulam. Now, you know. Agi pumanong pa naman ito eh. Natin ba? Moment. Gaburang kapit itaki no ang. Norte ka lang aduwa nga agri-ririray. Kawit kiratan. Kato yung anay. Agaw na pala ito, bro. Sika sa huwag kaniyaban ko yung taaw. Saka lang magsalsali. Ayun, sige lang ang tikubran. Nawani na, visit tuloy. Natitumoy. Hanggang subsub nito yun ah. Ano man nga katakatang kasantreng. Apay mo, ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Iyam, sumayit. Ano? Agong barata no, agpapakit kalatan. Ba, uba kahit mo siya ka-brown. Lukdit kang babae. Makita lang ni Manong mo, ipulong ka. Malis ka man natatisan mana ko. Mangmamalas ka. Awan ti maubrak no, hasta. Ay, naku ba ako para mitata no, mabram. Tumal na ako manita, sanaya. Ano ba, Hindi mo ba nakikita tong tato ko? Dapat tata, nagtaka na yung tato. Yung tato-tato ba? Sumarimpiting nga babae. Bibiyang mo, inggit ka lang, che. Yung bibiyang ko tatato, minyata liteng. Han, naliting nga, toy. Ribbon. Di ba ba, napanangay ka tong tukuto yun. Tinanawan na, gunggunam. O gusto sa mamando karay ka, taulong. Babat mo ka? No, makamatan na. Gusto sa ba ka?
Thank you for acceding to my request, Mr. Commodore. You just called me a traitor, sir. Tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? Nasa Facebook po, nasa social media. Mr. Chair, with your permission. Butit inulit mo, Commodore. Bago ka sumagot doon sa tanong niyang Juan, patapusin mo muna yung legislator and then you wait until you are recognized by the chair, okay? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that you would not mislead people because they might believe that you have said that? It is only now that you are disowning the statement. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay katang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos. Kaya nga, you are now, kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea, but that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair? No, you have to answer, Mr. Chair. Alam mo yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? With respect to the 19th Congress who passed you the have Republic to Act answer my question, 12064, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how to register. Okay. So, ano na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international... Oo nga, meron na po tayong legislation. As a matter of fact,
Nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress kumuha para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Tama po. Again, sir, answer your question in steps by Hold on. Yes, sir. Please answer the question directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Mr. Chair, wala tayong dispute dyan. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there's a limitation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tatang isip o bla bla bla, at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato doon eh. Mr. Chair, nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun? Nandun yung litrato mo and they claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yun. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social media Mr. posts Chair, by bloggers, social media influencers to tell them that Mr. they're Chair, wrong. Siya muna. sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for, supporting somebody for public office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong is not political. Thank you, sir. Commodore, ang tinatanong lang ni Honorable Martorell that merong lumabas kang statement. Siguro, binigyan ng interpretation ng ibang bloggers
at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyayari? Well, you know, no, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about it? I only came